Ulitin ko lang. Apparently, nagkaroon ng gentleman's agreement. Nag-usap. Harap-harapan. Gentleman. Ibig sabihin, wala nang papel-papel. Tayo na lang mag-usap. Hindi na kailangan ng papeles. Bayag sa bayag. Ganon. Nagkaroon silang gentleman's agreement na hindi natin papakialaman ang BRP Sierra Madre. At hindi natin papakialaman yung mga activities ng China dyan sa West Philippine Sea. Paano nabisto? Kahapon, binasa natin to. Itong article na to sa Manila Times. PH ignored China's proposals on zero. March 11, 2024. Okay. Binasa natin ito kahapon. Pero hindi tayo umabot doon sa parte na yon. Kasi tumigil lang tayo dito doon sa sinabi ng Chinese official hanggang dito. Yan. Ganyan lang tayo tumigil. Tapos sasagot na ng DFA. Yan. Kung binasa pa pala natin hanggang sa pinakailalim, meron palang doon, may something na nilaglag itong anonymous Chinese official. Itong sinabi. Ito sabi. In one of the concept papers, it was stated that China would agree to the Philippines sending one vessel to Ayungin Shoal to conduct rotation and resupply mission to troops stationed on board BRP Sierra Madre. Alam nyo now it makes sense. Come to think of it, isa nga lang ang nakakatawid. Pansinin nyo, bihira ang barko ng Pilipinas na nagro-rore mission na dalawa. Palaging isa lang. Palaging isa lang. In turn, the Philippines must commit not to transport large-scale building materials to reinforce the Sierra Madre. Ibig sabihin, in turn, bilang kapalit, hindi natin palalakasin yung BRP Sierra Madre. Doon lang yun hanggang masira siya. Pag nasira siya, di wala na tayong doon, estasyon doon, di ba? Bakit nagkaroon ng ganyang understanding? Eto na. The Chinese official said there was already an understanding with the previous Duterte administration that the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. Ayun naman pala. Mga kotsera, mag-shoutout muna tayo sa Sendwave! Shabay! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala ng inyong remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. At ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Lagay nyo yung bank account details dyan at pwede na kayong magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan ayun lumaki. Ayan. Promo code Coach Jarrett. Ayan Pag ginamit niyo ang promo code ko na yan, ay makakuha pa kayo ng dagdag na $20 sa padala nyo. Mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Pinagsinungalingan ni Duterte ang buong bansa. Ayun naman pala. Mga kotsero. Ayun naman pala. Nag-usap ang Duterte administration at ang China na sige, hindi namin aayusin yan. Kaya pala nagagalit. No? Ang China. Dapat pala tinapos natin yung pagbabasa nito kahapon, no? Now it makes sense. Yung sinasabi ng China na nangako ang Pilipinas
Siguro, hindi ko alam kung kasama doon yung usapan ng yung hihilahin yung BRP Sierra Madre. Hindi naman niya binanggit eh. Pero ang binanggit, hindi na aayusin ng BRP Sierra Madre. Kaya pala, etong mga Chinese, iniisip nila, ay, bakit ganon? Tinatrader tayo ng Pilipinas. Anak ng tipaklong, ayan naman pala si Digong, siya pala yung nangako. Yung Chinese official mismo ang nagsabi. Imagine. Yung Chinese official mismo ang nagsabi. Buti sana kung sa akin ang galing hindi eh. Buti sana kung nanggaling sa isang unidentified anonymous source. Hindi eh. Nanggaling sa balita. Ayan it's in a newspaper of general circulation. Ayan Alangya. Political genius, master strategist, art of war. Chess master. Kaya sabi ngayon ng China, we know that in the Philippines, with a change in government, there is a change in policies. But we said, if you do not like the understanding reached during the past administration, na nakarang administrasyon daw, we need to go to the table and discuss. The Philippine government refused to acknowledge and implement the existing agreement and started to take a series of unilateral action. Imagine, mga kotsero, si Digong na ipag-usap sa China. In essence, mga kotsero, sinuko niya ang BRP Sierra Madre. In essence. Sabi niya, hindi ko na i-improve yan. Hindi ko na i-improve yan. Kaya pala, mga kotsero, now it makes sense. Now it makes sense. Tingnan nyo Ano ba to? Hindi, yan yung sinabi ng DFA. Wag na muna yan. Mamaya na yan. October 21, 2016, nag-state visit si Duterte sa China. Duterte aligns Philippines with China, says US has lost. Sabi niya. Sabi niya, in this venue, your honors, in this venue, sabi ni Digong to I announce my separation from the United States. Yun. Sa China niya mismo sinabi. Hindi niya sinabi sa Pilipinas. Pero sinabi niya doon sa lugar sa China mismo. Nasabihan ba tayo dito sa Pilipinas? Na-inform ba tayong lahat? Parang hindi yata. Parang hindi yata, guys. Parang hindi yata na-inform ang mga Pilipino tungkol dito. Duterte told Chinese and Philippine business people to applause at a forum in the Great Hall of the People attended by Chinese Vice Premier Zhang Gaoli. Both in military, not maybe social, but economics also. So lalayo na raw tayo sa Amerika, sa military, tsaka sa ekonomiya. Si Digong mismo nagsabi. This happened, mga kotsero. Ito, nangyari. Pagkatapos nating manalo sa Permanent Court of Arbitration. Months later lang. Kasi July tayo nanalo eh. July tayo nanalo ng PCA, guys. July 2016. July 2016. October 21, 2016 lang nangyari to. Imagine, mga kotsero. Nanalo tayo sa PCA, nanalo tayo sa Permanent Court of Arbitration. Ang sinabi ng Permanent Court of Arbitration, sa Pilipinas yan. Yung West Philippine Sea, legal na yan ay sa Pilipinas. Yan ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas, etc. etc. Tapos, July 2016.
August, September, October. 3 months later, anong sinabi ni Digong? Anong sinabi ni Digong? Mga digong nyo talaga kayo. In this venue, your honors, I announce my separation from the United States. Ibig sabihin, sige. Wala naman kaming kapasidad ipaglaban ng ang West Philippine Sea eh. US lang naman ang kapartner namin dyan eh. So, sige, bahala na kayo dyan. Ay! Ooh! Mahal ko ang Pilipinas, brot. Tot mo. San banda? Pakituro nga sa amin, di namin makita eh. Sabi. Imagine we had a president who betrayed us like this. Kasi hodang Amerika eh. Huwag na natin pansinin yung Amerika. Ito na lang. Alam naman natin mga kotsero na hindi natin kaya ng military. Kailangan natin ng kaalyado. Pero anong sinabi niya? Hindi, iwanan namin yung aming military. Hindi na kami makikipag-alyansa sa Amerika when it comes to the military. Yun ang sinabi ni Digong. Hindi lang yun. Hindi na rin kami makikipag-trade sa Amerika. Dito na kami kay China lang. Hindi ko alam kung kailan nangyari to Itong sinabi na to. Ayan Hindi ko alam kung kailan nangyari to. Pero it makes sense na all of a sudden, noong 2016, pagkaupo ni Xi Digong, months later, July 1 umupo si Xi Digong July 1, 2016. Pagkaupo, 3 months later, ayun, lipat tayo ng alyansa. Tapos, eto pa. Ngayon, ang dami na nangyayaring problema, Pinapasok na tayo ng di ba every year parang may issue. Nagkaroon ng problema. Yan. Kasi ang China ay nagpalubog ng isang barko natin. Fishing boat natin. Yan. A little accident lang naman daw yun, sabi ni Digong. Hindi, maliit na bagay. Accident lang yan. Philippine President Rodrigo Duterte has broken his silence over the sinking of a Philippine fishing boat by a Chinese vessel, saying the June 9 collision in the South China Sea was just a little maritime accident. Nagkakaproblema na dyan sa West Philippine Sea. Nagiging aggressive ang China Dumadami yung maritime militia. Tapos yung maritime militia, ang gagawin, papaalisin yung mga Filipino fishermen. So essentially, sinusolo nila yung resources doon sa West Philippine Sea. Nasa atin yung nasa atin ang karapatan, nasa atin ang sovereign rights. Ngayon, siguro napikon yung mga di pinalubog na lang. Duterte had been under fire for not speaking up about the incident of Reed Bank in what Manila calls the West Philippine Sea. The Chinese sailors abandoned the 22 Filipinos on the sunken vessel who said they were rescued by Vietnamese fishermen. Hinayaan lang. Naalala nyo itong recent na binangga naman ng Chinese tanker? Papuntang Shanghai. Yung may patay na isa. Anong ginawa ng Pilipinas? Hinabol ng Pilipinas. At ngayon meron na silang compromise agreement yata, if I'm not mistaken. So parang may agreement na sila. Quit claim, something. Sabi ni Digong, hindi, it was just a collision. China has launched an investigation into the incident
I'd like to stress that this is only an accidental collision between fishing boats at sea. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala sinabi ni Digong na hindi, banggaan lang yan. Kasi ang sinabi ng China, hindi, basta sabi namin, banggaan lang yan. Partida, guys. Tapang at malasakit ang meron daw yan. Partida. May tapang at malasakit daw. Diyos ko. Utuan is life. Nabudol talaga tayo kay Digong, no? Ulitin, ako on my end, mga Kojero. On my end. Siguro, sa sobrang galit ko lang talaga sa mga dilawan. Kaya nagdigong na lang ako. Wala akong choice eh. Wala akong choice eh. Anong magiging choice mo during that time? It's just a choice. I mean, after the elections, it's just a choice between Dilawan and Digong. Wala kang choice. Alam mo, kumampi ka sa Dilawan. So, ayun na nga. Now we know. Paano ka hindi mato-turn off? I mean, hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung paano ginagawa ng mga Duterte Balahura supporters na maging hyper loyal kay Xi Digong. Promise. Hindi ko talaga naiintindihan kung saan nanggagaling yung pinaglalaban nila hanggang ngayon. Yung sa mga bayarang vloggers, ano na yon, gets na yon, wala nang question doon. It is what it is. Bayad sila eh. Hinihila sila sa leeg ng master nila eh. Ganun talaga, wala ka na magagawa doon. It is what it is. Pero yung mga yung mga legit na tao, yung taong bayan, grabing mind-bending ang gagawin mo para maging supporter ka pa talaga ni Digong at this point in time. Sobrang mind-bending. Sobrang mind-bending ang gagawin mo. Ang hirap. Ang hirap maging supporter ni Digong ngayon. Ang hirap niya ipagtanggol eh. Doon pa lang sa bale-balentong niya sa mga statement niya eh. Diyos ko. Anyway. So sabi ng Renato De Castro, the Philippine government, despite what happened, is still playing by the rules defined by China. The Duterte administration is trying to make sure that the appeasement policy with China is not unraveled by this incident. Ngayon, mga Kojero, hindi pa dyan natatapos. Hindi pa dyan natatapos, guys. Oh, imagine. Meron pa, may kasunod pa. Kaya 2 topic lang tayo eh, kasi marami tayong ko-cover. Meron pang kasunod, guys. June 26, 2019. Matapos nung banggaan. Kailan ba yung banggaan? June 18, 2019, nangyari yung banggaan. A few days later, biglang nag-announce ang Duterte. Sabi ng Duterte, yung mga Chinese, pwede na kayong mangisda dito sa exclusive economic zone namin ha. Kakaano lang nung banggaan, guys. Kakatapos lang nung banggaan. Matapos mamangga at palubugin ng isang Chinese fishing vessel ang Philippine fishing vessel, nag-announce ang political genius na Rodrigo Roa Duterte na, sige China, malayang-malaya na kayong makakapangisda sa aming exclusive economic zone. Paano mo susuportahan ng taong ganito? Really? How much mind-bending do you need? Kalimutan na natin muna yung political affiliation. Wag na muna natin isipin yung loyalista, DDS, DBS, Dilawan, CPP, NPA, what have you. Kalimutan na muna natin yun. Wag na muna yun ang isipin natin. Pilipinas na muna isipin natin. Bansa na muna. How can you, in good conscience, say this after
this happening. Sabi ni Digong, we cannot drive them away because they have insisted that it's theirs. Hindi natin sila mapapaalis eh. Kasi pinilit nila ang kanila eh. Ganun ba yun? So, ganun na lang? Ito pa. Sabi niya, tinanong siya, Scarborough is a traditional fishing ground within the Philippines exclusive economic zone that Beijing seized after a 2-month standoff with the Philippine Navy in 2012. Would you allow the fisherman to fish? Fisherman daw ng China to fish. Of course, that was our agreement. So nag-uusap na naman pala kayo. Nag-usap na naman pala kayo. May agreement na naman kayo. Kumonsulta ba kayo sa mga taong maaapektuhan dyan? Alam nyo mga kotsero, nakakalungkot dito. Alam nyo nakakalungkot dito. During that time, 2019 to eh. 2019. Di pa ako nag-uumpisa mag-vlog na ito. Hindi, paumpisa na ako mag-vlog na ito. July ako nag-start eh. Tawag dito. During this time, 2019, lahat tayo, humaling na humaling pa kay Digong. Lahat tayo. Including myself. I won't exclude myself kasi kasama ako doon sa mga nabudol eh. Shoutout kay Mr. Rome, kay Circle Sports PH, at saka kay George Cable or Cable. Yan, salamat po sa inyong super chat. Budol tayo nun eh. Alam niyo kung ba tayo na budol? Ginamit nila yung galit natin sa Dilawan. Kaya tayo nabudol. Ang naalala nyo, during that time, kapag may batikos kay Digong, now it makes perfect sense. Pag may batikos kay Digong, lagi nilang sinasabi, Dilawan naman yan eh. Ba't ka maniniwala dyan? Dilawan naman yan eh. Alala nyo yun? Ngayon, alam nyo mga kotsero, yun ang ginagawa sa akin. That's one of the things that they're trying to do to me. Ba't ka maniniwala dyan kay Jared? Dilawan na yan. Same playbook. Anti-Duterte na yan, Dilawan na yan. Ginamit nila yung galit natin sa mga Dilawan para linisin ang pangalan ni Digong. May agreement sila. Hindi natin alam. Nagulat na lang tayong lahat. Ayan ito yung nangyaring banggaan. 22 Filipino fishermen whose boat was rammed by a Chinese trawler at Recto Bank on the night of June 9. Ito sabi niya. Ngayon sabi nila, you have to ban China, i-prohibit mo. I-prohibit ko, how do I enforce my desire? Takot nga ang Amerika. Ayaw ngang mag-confront tapos ako pa ang ipusta nila. Gusto talaga nilang mapasubo ako. Anong paki ng Amerika? I mean, mga kotsero, let's take America out of the conversation. Hindi ko alam ba't party si America sa usapan na to eh. Bakit kailangang isingit ang pangalan ng Amerika dito? Hindi naman kailangan pag-usapan si Amerika. Hindi naman to territorial waters ng Amerika. Hindi naman to EEZ ng Amerika. And in fact, mga kotsero, bakit ang tanga talaga ng mga Duterte Balahura supporters eh. Paano siya hihingi ng tulong sa Amerika? Sinabi niya, siya mismo ang nagsabi sa harapan ng mga Chinese, bibitaw na kami sa military ng Amerika. Ayan.
Tapos sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters, hindi, mahal lang talaga ni Digong ang Pilipinas. Mahal lang talaga niya ang Pilipinas, kaya ganyan. O sige, sa sobrang pagmamahal niya sa Pilipinas, nag-usap daw sila ni Xi Jinping na ang Chinese daw ay pwedeng mangisda dyan sa lugar natin. Ganun niya kamahal ang Pilipinas. Buti pa ang China, nakakapangisda. O, tapos ano nangyari? Mahaba itong vlog na to. 1 oras to ah. Tapos ano nangyari? All of a sudden, 2021, after pandemic, nagkaroon ng pagbabago. Nagbago ang litanya ng Duterte. All of a sudden. Bakit? Kasi, nanggugulo na raw ang China sa ating exclusive economic zone. Kung di ka ba naman hunghang, meron kang usapan eh. Nag-commit ka eh. Sabi niya, I am addressing myself to the Chinese government. We want to remain friends. I'm not so much interested in fishing. There's not enough fish to quarrel about. But when we start to mine, get whatever it is that is in the bowels of the China Sea, by that time I will send my gray ships there to stake a claim. Ikaw na rin nagsabi the year before, hindi mo ma-enforce. Hindi mo mapoprohibit ang mga mangingisda ng China. Partida, mangingisda lang ng China yon. Hindi mo sila mapapalayas dyan sa Scarborough Shoal. Tapos magyayabang ka, sasabihin mo, pag kami nagmina na ng natural resources dyan, ipapadala ko ang Navy namin. Biglang yabang ka. Ano nangyari? Ito yung nangyari kasi. Bakit biglang yumabang si Digong? Unfulfilled promises. Akala kasi ni Digong, in all his political genius, akala kasi niya, kapag nanligaw siya sa China, tutuparin ng China ang pangako nila. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging master strategist, naisip ni Digong na dapat ligawan ko ang China. Kasi kapag niligawan ko ang China, magpapaulan sila ng pera sa Pilipinas. They're gonna make it rain money in the Philippines. Hindi nangyari. Basahin natin to. Nangako ang China ng 1.2 trillion pesos, 24 billion US dollars ng investment sa Pilipinas. Ano nangyari? Magka muna dyan, more stories. Di kita kailangan. Ayan, less than 5% ng investment ang nakapasok sa Pilipinas. Ayan. Less than 5% of China's promised 24 billion in loans and investments have come to fruition. Digong learned the hard way that when you make a deal with China, it doesn't happen. So anyway, going back. So ayun nga, feeling ko nahimasmasan si Xi Digong sa budol ng China. Wala nangyari. Wala nangyari kay China eh. So anong ginawa ngayon ni Xi Digong? Nagmakaawa. Balik sa BFA. Pahiya siya eh. Imagine, 2016, sinabi niya,
Hindi na kami sasama sa China, ay sa US. Kasama ang military namin, hindi na kami makikipagtrabaho sa kanila. Sabi ni Digong, 2016. Sa China niya mismo sinabi to, harap-harapan kasama yung mga Chequang Communist Party. Yun, harap-harapan. Tapos, a few years later, 5 years later, balik ang BFA. US Department of Defense to. Philippine President restores visiting forces agreement with US. Ma'am Cecil M. Pascua, salamat sa iyong stars. Tsaka kay Ma'am Cerila Valverde, salamat din po. God bless you. Ayan o. Si Lorenzano. Si pangalan na to? Lloyd Austin. Ayan, si Lloyd Austin. Balik sa BFA. Balik sa VFA. Bakit? Pumalya kasi yung plano niya eh. So, ibig sabihin mga kakutsero, nung una, ang yabang-yabang niya. Ang sabi ni Digong, the US is losing. Hindi na kami sasama sa Amerika. Dito na kami kay China. Bubukod na kami sa military at saka sa economy namin. Ikakabit namin sa pusod ni China ang ekonomiya ng Pilipinas. Ano nangyari? After 5 years, balik siya sa Amerika. Kinain niya yung sarili niyang suka. Mga kutsero, kami 5 aso namin. 5 aso namin. Dati 6, ngayon 5 na lang. Ang aso, pag sumuka, kinakain niya uli yung suka niya. Tapos niyang sabihin na, bubukod na kami. Bubukod na kami sa Amerika. 2016 yun ha. Bubukod na kami sa Amerika kasi matatalo na ang Amerika, etc. etc. Dito na kami sa China. Both military and economically. Bugsh, July 30, 2021. Tapos ang boxing. Balik sa kanlungan ni Amerika si Xi Digong. Ano sabi ng mga Duterte Balahura supporters? Hindi, strategy lang yan, etc. etc. Strategy, bumalik nga eh. Yun yung strategy niya, yung pagbalik niya sa Amerika. Yun yung strategy niya, yung pagbalik sa Amerika kasi wala na, ubos na yung kanyang strategy. Yung una niyang strategy is ligawan si China. Pumalya nga. It failed big time. It failed big time yung plano niya na ligawan si China. Pumalya. Palyadong palyado. Hindi na nga nag-invest sa Pilipinas, nagpasok pa ng krimen. Alala niyo yun? Hindi na nga nagpasok ng pera sa Pilipinas ang China. Nagpasok pa ng napakaraming krimen. Yung mga kidnapping, yung Chinese triad pumasok sa Pilipinas. Ngayon, nagpapalayas tayo ng mga kriminal na galing China, na tumira na dito kasi siguro safe haven nila tong Pilipinas. So, balik siya sa kanlungan ni Amerika. Plan B. Pumalya yung unang strategy. Ito na yung plan B. Buti na lang mga kutsero, yung presidente natin ngayon, iba ang strategy. Mas maka-Pilipino. President Marcos shrugging off Chinese President Xi Jinping's reported order to Beijing's military to prepare for conflicts at sea.
For Marcos, China's actions already reflect Xi's orders. He adds the Philippines will continue to defend its maritime territory despite China's growing aggression. Quite frankly, I don't think there's anything new there. That's what they've been doing already. They have defined the 10-dash line, and they continue, in their view, to defend it. We, for our part, continue to defend what we and the international community has recognized as our maritime territory. So, although he did not, President Xi Jinping did not state that outright until now. That really has been the policy since I think for years already, for the last 2 or 3 years. Marcos, meanwhile, confirms he will be meeting with U.S. Secretary of State Anthony Blinken on March 19. Another possible meeting with the U.S. and Japan is being finalized. The intention is to continue to plan to strengthen the cooperation between the 3 countries, the United States, Japan, and the Philippines. And we will perhaps formalize it, but we, at this point, we are still, that's part of the discussion that we will be having to exactly what will be put in any such agreement. Oh, see? Ngayon, yung kabalbalan ni Xi Digong, si PBBM ngayon ang aayos. So, buti pa si Presidente. Yung kalat ni Digong, siya ang naglilinis. Utang ng Pilipinas, magkano na ang binayaran? 1.8 trillion sa isang taon. Sa isang taon, guys, 1.8 trillion pesos ang naibayad na sa utang. Kasama na doon yung naiutang niya. O sabihin natin yung sukle na naibawas na doon sa na gastos ni Digong. Kasi merong 1 trillion yata na utang, 1.2 trillion na utang si BBM. But anyway. Tapos, ano pa? Ito, yung sa West Philippines eh. Binumbura ngayon inaayos ngayon ni PBBM itong kabalbalang ginawa ni Digong. Doon sa Ayungin. Pinaparamdam sa China na hindi namin itutuloy ang plano na yan, yung agreement ni Digong na yan. Hindi namin itutuloy yan. Bahala kayo. Tapos may comment pa siya doon. Actually, napag-usapan na ito kahapon eh. Pero late ko na napanood yung video. So ngayon, 'di ba, binabati ko siya tungkol sa pasyal-pasyal, oh. President Ferdinand Marcos Jr. hits back at his predecessor for criticizing his recent trips abroad. Speaking to reporters in Germany, Marcos said his travels are for business and not for sightseeing. This after former President Rodrigo Duterte claimed the president's overseas trips were mostly for leisure. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? Gusto ko yung sarcasm niya doon. Saan yung pasyal? Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? Anyway. Jennifer Briones Ongkinko, salamat po sa stars. Kay Cecil M. Pascua, salamat po. Kay Auntie Simang. Anne Beringel. Ayan. At kay Ma'am Cecil Pascua ulit. Ayan. Salamat po sa inyong pa-stars. God bless you. Tuloy natin to. This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. Yung kasama nyo kami, we don't pick paseo. Yung palang Kastilaan ng pasyal, no? Paseo. Di ko alam yun eh. Alam ko lang pasyal. Paseo pala. Okay. Even in the places that I know or I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. The president's visit to Germany was his 24th foreign trip since he assumed office in 2022. It followed his twin visits to Australia.
After Germany, Marcos flew to Prague, where he was invited for a 3-day state visit to the Czech Republic. Oh, andun The na siya eh. president's travel budget for this year was raised to 1.4 billion pesos from 893 million pesos in 2023. The International Criminal Court's ICC na yan. Wala, off topic na yan si ICC. Huwag natin pag-usapan yan. Pero parang parang ngayon nakukumbinsi ako na papasukin lang si ICC. Hindi ako in principle, mga kochero, ayokong pumasok ang ICC because I think it is an insult to our judicial system. Pero para lang matahimik na si Digong. Papasukin na ICC, matahimik na yan. Pero di ba, mga kochero, I mean, real talk lang naman to sa mga Duterte Balahura supporters. Real talk lang naman. Is that what you call a patriot? Pinagsinungalingan tayo lahat, di ba? Naalala nyo na nung merong issue na sinabi ang China, ang sabi ng China, tawag dito, may pangako kayo. May pangako kayo sa amin na tatanggalin nyo ang BRP Sierra Madre. Alala nyo yun? Nagsalita si GMA, sabi niya, wala akong pinapangakong ganyan during my presidency. Si ERAP nagsalita din, wala akong pinapangakong ganyan during my presidency. Siyempre, wala na si Panot Aquino, so hindi na siya magsasalita. Si PBBM nagsabi, it is not my policy. At kung meron mang naipangako ang dating mga pangulo tungkol dyan, I am withdrawing from it. Something to that effect. Yun yung sinabi ni PBBM. Sino lang ang tahimik? Si Digong. Siya lang ang hindi nagsalita. Sino ang nagsalita para sa kanya? Si Medial Dea. Di ba tinignan natin yun last time? Naglabas lang ng statement si Medial Dea, pero hindi si Digong ang naglabas ng statement. See? Now it makes sense. Nangako pala ang matanda. Nangako pala talaga ang matanda. Kung hindi pa ilileak nung Chinese official, hindi natin malalaman, guys. Hindi natin malalaman. Buti na lang. Nagkamali ang Chinese official sa pagsasalita. Buti nagkamali yung Chinese official sa pagsasalita niya talaga. Nadulas. Siguro sa sobrang inis niya, sa sobrang gigil itong Chinese official na to, nagpa-anonymous siya eh. Siguro sa sobrang gigil niya, nabanggit niya. Buti naman. Dara nagkaalaman tayong lahat. Ba't kayo gusto i-post nyo? Send ko sa inyo yung link neto, itong article na to ng Manila Times. Post nyo lahat sa social media nyo. Yan. Post nyo to lahat. Screenshot nyo tong parte na to. The Chinese official said there was already an understanding with the previous Duterte administration that the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. But things changed when the government of President Ferdinand Marcos took over. Kalat nyo. Kahapon pa sana natin na pag-usapan to kung nagbasa-basa lang ako ng konti pa sa ilalim. Tumigil kasi ako dito Konting paragraph na lang 1, 2, 3. 3 paragraphs na lang nandun na ako sa gold mine. Ay, nakita ko na sana yung ginto. Ay, Diyos ko. Alam nyo, ito may question dito si Crisan Gamula. Sabi niya, hindi pala si Crisan. Sorry. Saan na yun? Paano daw parang something to the effect na paano ipapaliwanag ng mga vloggers niya. Ito nangyari ito. Ako may idea ako kung paano nila ipapaliwanag to.
sasabihin nila nitong mga vloggers or mga tagapagtanggol ni Digong, sasabihin nila, ang inagrihan lang naman ni Digong dyan yung pagdadala ng large-scale building material sa Ayungin Shoal eh. Hindi naman sinabi na hihilahin yung barko. Malamang sa malamang yun ang idadahilan nila dyan. But again, mga kotsero, the fact of the matter is, the Duterte administration agreed in principle na hindi nila aayusin ang BRP Sierra Madre, effectively relinquishing our claim, kasi kapag nasira yon, mga kotsero, wala na tayong outpost doon. And when it happens, effectively, we will relinquish our claim. Bakit? Nakapaligid na doon ang China eh. Unless magpapadala ulit tayo ng bagong version ni BRP Sierra Madre doon. Palit-palit lang ng barko, ganun. Mga lumang barko natin, ilalanding natin doon. Di ba? Sasadsad natin doon. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel, and pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi kayo updated sa mga ganap dito sa ating page, sa ating channel. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you guys and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?